Magandang araw mga kaibigan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang 7 basic legal at common terms na marahil ay naririnig nyo na rin. Pero baka hindi pa kayo sigurado kung ano nga ba ito. Bali po ang gagawin natin dito ay ipapaliwanag po natin sa pinakasimpleng paraan para mas madali lang natin maintindihan po. Tara simulan na natin. Wow! Mukhang exciting yan, bossing. Okay yan gagawing simple ang mga legal terms para mas madaling maintindihan ng ordinaryong tao. Sige, let's start na. O naman talagang exciting ang mga pag-uusapan natin. So simulan natin sa slander o paninirang puri. The act of verbally making false accusations or damaging someone's reputation. Sa madaling salita, ito yung pagsasalita ng kasinungalingan o paninira sa ibang tao para masira ang reputasyon nila. Example nga, bossing, ng pwedeng masabing slander? So for example, si Pedro ay nagsabi sa mga kapitbahay na magnanakaw si Juan kahit alam niyang hindi ito totoo. Dahil dito, nasira ang reputasyon ni Juan sa barangay. Okay. So paano ba dapat gawin, bossing, para makaiwas dito? Paano ito maiwasan? Maging maingat sa mga sinasabi tungkol sa ibang tao. Kung walang sapat na ebidensya, huwag magbitaw ng negatibong komento. Lalong-lalo na't hindi naman talaga ito totoo. Kaya kung wala kang masabing mabuti, mas magandang manahimik ka na lang para di ka makasuhan ng slander o paninirang puri. Oo nga, tama ka dyan, bossing. Sige, bossing, no ba next natin? Heto marami rin ang nalilito rito yung tinatawag nating libel o libelo. Heto yung writing or publishing false statements that harm someone's reputation. O pagsulat o paglalathala ng maling impormasyon na sumisira sa pangalan ng isang tao. Sample nga, bossing, ng pwedeng kasong libel? Example, nag-post si Ana sa Facebook na sugarol at babaero si Mike. Kahit hindi ito totoo. Nabasa ito ng maraming tao at nagalit kay Mike, kaya naapektuhan ang pangalan niya. So paano ba ang maganda at dapat gawin para maiwasan ang kasong ito? Okay, so, para maiwasan ito ang tamang gawin, ay iwasan ang pagpo-post ng anumang impormasyon tungkol sa iba kung hindi sigurado sa katotohanan. Think before you click. Kasama ba dito ang posting sa ibang social media, bossing? O basta't na-broadcast yan sa anumang media. Okay. So what's next, bossing? Next natin itong tinatawag na alarm and scandal or alarma at eskandalo. Sa English ay creating unnecessary noise or disturbance in public places. Ito yung paggawa ng ingay o gulo sa pampublikong lugar. Ano yan, bossing? Basta nagskandalo ka sa kalye. Ganun ba? Example, sa kalagitnaan ng gabi, sumigaw si Ben ng may sunog sa isang mataong lugar kahit walang sunog. Kaya nagtakbuhan ng mga tao at nagkaroon ng kaguluhan. Okay. So ano ang dapat tandaan para makaiwas sa kasong ito? Paano ito maiwasan? Huwag magbiro o gumawa ng eksena sa pampublikong lugar na pwedeng magdulot ng takot o kaguluhan. Wow. Hindi pala biro ang basta magbiro ng ganyang, bossing, ano? Sige, ano ba next item natin, bossing? Next natin yung tinatawag na unjust vexation or pananakit ng damdamin. Any act that annoys or irritates someone without a valid reason. Ito yung pag-inis o paggambala sa isang tao nang walang dahilan. Paano ba yan, bossing? Sounds complicated ata, bossing? Hindi naman. Example, paulit-ulit na pinagtatawanan ni Lisa ang timbang ni Karen kahit walang ginawa si Karen sa kanya. Naiinis at nasasaktan si Karen dahil dito. So pwede rin palang ikaso yan, ano, bossing? So paano ang dapat gawin para makaiwas sa ganito? Oo, pupwede talaga kaya dapat maging sensitibo sa damdamin ng iba at iwasang magsabi o gumawa ng bagay na pwedeng makasakit ng kalooban. Okay, bossing, ano ang ating last but not the least ngayong episode? Talagang last but not the least ito. Ito yung oral defamation o pambibintang. Ito ay similar to slander but specifically involves false verbal accusations. Ito yung paninira o pagbibintang gamit ang salita. Wow, mukhang mabigat ata yan, bossing. Sample nga dyan. Example, sinabi ni Carlos sa harap ng mga kasamahan nilang tindero na nagnanakaw si Mario ng benta kahit alam niyang hindi ito totoo. Dahil dito, napahiya at nawala ang tiwala ng iba kay Mario. At papaano naman makakaiwas sa kasong ganito, bossing? Paano ito maiwasan? Huwag mag-akusa ng walang basehan. Siguraduhin na totoo ang impormasyon bago magsalita. O may isa pa pala, Cho. Sige, bossing. Akala ko last na. Sige, isa pa. Ano ba yung last term natin? Okay, last na talaga ito yung malicious mischief or paninira ng ari-arian, deliberately damaging someone's property without just cause. O yung sinasadyang sirain ng gamit o pag-aari ng iba. Checking a bossing last sample? Example, sinira ni Tony ang side mirror ng kotse ni Mark dahil nagalit siya sa hindi pagbabayad ng utang. So paano ito may iwasan?
na kontrolin ang emosyon at iwasan ang pisikal na pananakit o paninira sa gamit ng iba. Wow, naka-6 tayo na basic legal terms ngayon, bossing ha? Akala ko ba 7, bossing? 6 na muna, ma'am. Next time ulit. Bago po tayo magpaalam, isa muna pong disclaimer ha. Hindi po ako lawyer o abogado. Ang hangarin ko lamang ay mabigyan kayo ng basic idea o kaalaman for educational and information purposes lamang. Hindi po ito kapalit ng anumang legal consultation. Kumonsulta kayo sa inyong abogado para sa mga legal concerns ninyo. Kung meron po kayong katanungan or nais na itanong o talakay natin ay paki-comment down below. Sana ay nakapagdagdag kaalaman po ito sa inyo. Maraming salamat po. So ngayon alam niyo na ha. Kaibigan, kung nagustuhan niyo ang video na ito ay favor naman. Baka pwedeng paki-like, share and subscribe para mas ma-inspire pa akong gumawa ng more contents like this. Paki-hit mo na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating videos. Maraming salamat sa pakikinig and I hope to see you next time. Take care and God bless.